Grabe mga kamatsas, itong 17-year-old Dennis Lazabic, pinabagsak si Nepo sa score na 2.5, 1.5 sa kanilang match. Ngayon naman, kaharap niya si world number 1 Magnus, nakcha-champion pa lang sa Superbet. Kaya ba rin niyang biktimahin ito? Yan ang aalamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ako'y napahanga dito sa 17-year-old Dennis Lazabic. Napakalakas ng loob, buong buo. Kasing edad po ni Gukes ito, 17 lang, no? At tinalo si Nepo, 2.5, 1.5 sa kanilang 4 games match. Ngayon naman, si World Magnus na ang nakaharap niya. Lulusot pa ba kay Magnus ito? Ang ginawa ni Magnus, nag-D4, Knight F6 si Lazabic, C4, E6, Knight F3, D5, approaching Queen's Gambit, pero lumiko si Magnus, nagkatalan, nag-Bishop E7, Bishop G2, Castle, Castle, at kumapture sa C4, nag-H4! Ngayon ko lang nakita yan mga kamatsas. Ayan na naman si Magnus. Para malito ang bata kung ano ang ginawa ditong kakaiba, no? Usually Queen C2 nakikita natin para bawiin na yung C4, 'di ba? Nag-A6 tapos mag-A4, Bishop D7, etc., etc. Yan po ang main line dito sa Catalan. Pero nag-H4, tingnan natin ano laman yan. Nag-C5, ayan, agad piniresure ni Lazabic ang sentro, kinapture lang, Bishop takes at nag-Queen C2. Ayaw rin makipag-Queen to Queen, ano? Matapang tong batang to, ah. Gusto may bakbakan talaga. At nag-Queen C7, Bishop F4, nag-E5. Good move. Bishop D2, nag-H6 para protection sa G5. At nag-A4, A6, Knight E4. Okay, hamon ng Knight. So, normal pa naman. Rook B8. At nag-A5. Yan, good move. So, dito mga kamatsas, binigyan ng trap ni Lazabic si Magnus. Yun nga lang, medyo pambatang trap yan sa level nila, no? Pag kinapture yan, pakita ko na rin, meron kasing Bishop takes F2. Queenless. Kaya hindi pwedeng tikman ang pawn na yan. Okay? Nag-A5 para kung mag-B5 man, hindi mabubuo ang pawn structure. Mabubungi sa queen side kasi i-end pass and capture lang. Pero B5 pa rin. Takes. Ang gusto siguro mangyari dito ay mapabagsak din yung pawn sa C2 at sa B2. Nag-Bishop C3, Bishop B7 at nag-Queen F5, tiniret ang Knight, nag-E4. Nakipagsabayan, ano. Pero, okay. So, bitin ang Knight sa D7. Meron siyang hindi napansin ditong ginawa ni Magnus, mga kamatsas. Ano kaya yon? Sige po, ibigay ko muna sa inyo to, no? Palaisipan, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ang ginawa, Queen takes Knight. Nakipagsabayan si Magnus kasi meron siyang nakita na Queen G4. Yun lang. Mayroong threatening matchas, bitin ang pawn sa F3. Ayan ang ginawa, ano? So, dito, lumalabas, nakakuha lang ng isang pawn si Magnus. Medyo hindi na-examine ni Lazabic yung pawn E4 niya, no? Bishop B4, hamon ng bishop to bishop. Pero, teka muna mga kamatsas, ano? Bakit hindi na dinipensahan yung pawn A6? Paano kung mag-rook B6 lang? Yung C4 naman ang babagsak ko. Maganda, nauunawaan natin. So, itong Bishop B4 ni Lazabic, ang gusto niyang pangalagaan yung C4 kumpara sa A6 niya. Kaya siya nag-Bishop B4. Rook takes, and Rook B3. Inatake, tiyaga muna. Depensa muna. Rook E8, yan pa ang isang matinding tira dito. Kasi kung papaanong si Magnus dinipensa niya ang pawn, bakit hindi naman dinipensa ng maaga? Kasi may posibilidad bumagsak itong pawn. Pupunta lang yung rook sa likod, babagsak yan. Pero nag-rook E8 itong batang ito. Luto na tong batang to, mga kamatsas, malakas. Nag-king G2. Ayan, teka muna. Bakit naman hindi nag-rook C6? Dito pupunta. May depensa na, may atake pa.
na pinoprovoke ang puti na mag F3, nako delikado. Mag rook E2 tapos rook B2, matatali ang white king sa second rank. Malalim mag-isip tong batang to. Malalim. So ginawa, nag-king G2 muna si Magnus. Then nag-rook E2, dumiretso, mainit sa F2. Bad move naman. Dapat daw po rook E4 pa rin. Yun nga lang siguro naiilang na baka mamaya malapitan ng king. Depensado na may atake pa, pero may rook D4 naman eh. Yun ang hindi napansin nila sabi ka, no? Na may rook D3 check, hindi nga pala makapture nakapin. Eh, didiretso na check. Makukuha yung C3. Ayun, may ganong tempo na magigain. O pero nag-rook E2, rook C6, pero yan din ang tira ng computer engine. Ba't nilagyan niya ng X? Rook B2, rook F1, nag-rook C2, check muna. Ayun. Pero bagsak din eh. Bagsak din. Rook F4, F6, at nag-rook A1. Ayun. So, hindi na talaga marirecover yan. Pinabawi na ni Magnus. And nag-rook A4. Bakit kaya nag-rook A4? Hindi ko talaga maunawaan din yung mga diskarte ni Magnus sa endgame. Bakit siya nag-control dyan? Ano? Para hindi maka-rook C4? Medyo malalim. Rook C7, rook E4, rook D7, rook A5, GG5, babasag. Rook D2, iniiwasan ni Magnus na ma-exchange ang isa sa mga tore. Sa bagay, meron siyang nakikitang malalim na hindi na po abot ng katulad kong gantong level. No? Hindi ko maunawaan eh. Bakit kailangang i-maintain yung dalawang tore? So para may komplikasyon siguro. Kasi pag na-i-exchange ang isang tore dito, sa malamang at sa malamang tabla na. Okay? Gusto ni Magnus talagang play on eh. Panalo kung panalo, talo kung talo eh. Ganyan si Magnus, Philip Boyce yan eh. Rook C2, Rook F4, Rook D2. Ayan oh, pakiramdaman eh. Nako, delikado. Pag H5, sabay patong ng tore, may threatening, may matchas-matchas doon. Inunahan na. Napa-Rook F4 si Magnus. Matindi rin sila sabik, nangungulit. Rook E7, para hindi naman maka-control sa 7th rank. Inunahan nila Zavik. And nag-rook B5 ulit, threatening timing B5. At nag-rook D7, rook F5. So wala pa rin, wala pa rin rook D5. King G6 at nag-G5 na. Capture, and nag-rook E7. So relax lang dito sila Sabik. Lamang man ng isang pawn dito si Magnus, pero same side. Mahirap yan sa rook and pawn ending, Rook D6, Rook G4 check, King F7. Ayan na. Ito na yung mga pangpagpag ni Magnus sa posisyon na yan. Check. Rook F4, Rook A2. Ayun mga kamatsas. Ang isa pang factor dito, tingnan nyo po yung time control. Malayo yung time eh. No? Kaya nasa isip ni Magnus, bibigay ito. So Rook A2 bad move, dapat daw ay Rook E D2. Diyan ang tira. Okay, pero Rook A2, G4, Rook A5, King G3, Rook E5, Rook A4, check, F3, check. Iniwan na to? Ayun, kasi pag angat niyan, isa sa mga tore masasapul, mababawasan din pala. So nag-Rook D6, Rook A4 naman. Balik ulit, Rook F4. Nagbago isip ni Magnus. So, change plan. Depensado na ang pawn and papaano ngayon yung paparating na Rook H6 pababagsakin yung pawn sa F6. At nag-Rook D6, Rook F5. Ba't naman hindi nag-Rook H6? Magkiking E7 lang. Okay, so depensado pa rin naman eh. Ang ginawa, Rook F5. Nakiramdam muna Rook E5. Hamon. Tinanggap na ni Magnus. Teka muna mga kamatsas, tinanggap pero kitang-kita. Oo nga, na blunderacious dito sila sa Big. Ang ganda ng ginawa. Nag F4 check. Yun lang. Pero ako, tira ko dito, una ko nakita Rook A7. Yan una ko nakita. Na halimbawa pag nag-King D5, parang mapapalayo yung King, naka-cut off, sabay King F4, King F5, or F4 G5. Na tipong naka-cut. Yun lang naman ang sa akin at ang evaluation bar ay medyo kaunting sang-ayon din. Parang makakat eh, parang lalayo yung king, no? Pero ginawa dito nag-F4 si Magnus, King E6, F5 check. Ganun din, halos ganun din. Nakapush lang ng pawn. Nag-G5. Yan na ang mga binibiling tira
sa mga endgame ni Magnus. Yan, yung mga diskarte. Doon din pala nauwi eh. Oh, doon grabe talaga si Magnus sa endgame. Grabe talaga. Oh, walang kabuhay-buhay sila sabi. Bumigay sa endgame. Ubos. Resign sila sabi kasi po magdurok E8. Naalala ko yung sinabi ni Alexander Alicay na chess quotation niya yun eh. Malampasan mo ko sa opening, okay, fine. Malampasan mo ko sa middle game, fine. End game, dun ka titiradahin. So, 3 phases ang kailangan mong lampasan kay Alexander Alicay. Opening, middle game, end game. Pag nalampasan mo siya sa tatlo, di makakasurvive ka, no? Either manalo ka or tabla. Ayan, si Magnus. Lampasan mo sa opening, sa middle game, may end game pang titiisin. Matindi talaga. Okay, hindi po nakalusot. First game, nanalo si Magnus. Yung game number 2, 3, 4, tabla. So nakakabilib na rin po ito. No? Very promising tong 17-year-old Dennis Lazabic na ito. So aabangan din natin to. Iba tong batang ito. Okay, ito yung standing. Bago ko ibigay yung puzzle na iiwan ko po dito sa video na ito, ang score ay 2.5, 1.5, pero ganda ng ginawa nila sabi ko, 2.5, 1.5 siya kay Nepo. Mabigat si Nepo Mas mabigat pa nga si Nepo na kalaban ni Magnus kung tutusin eh. Sabi nga nila, may waga talaga chess At nanalo naman si Keimer kay Duda. So ibig sabihin, itong si Keimer ang makakaharap ni Magnus sa winners finals. Yan ang aalamin natin sa next video natin mga kamatsas. Okay, balik muna tayo dito at para maibigay ko sa inyo yung puzzle na iiwan ko dito. Ayan, so wala muna tayong sasagutan, wala muna pong shoutout mga kamatsas kasi nagmamadali ako, may schedule ako sa DFA sa pag-aayos ng passport. Kailangan ko pong maayos na eh. Okay, ayan, black to play, ano kaya ang pinakamatinding bibitawan dito ng black mga kamatsas? Okay? So, paki-analyze nyo na lang At kung sino yung mga makakatamang sagot ulit, isa-shout out natin. Maraming salamat sa inyong palagi ang pagsuporta po. At sana ay lagi kayong makasubaybay sa ating ina-upload na video sa Facebook, Kamatsas at sa ating YouTube. Subscribe na po kayo and mag-follow din kayo sa ating Facebook, Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.